Ang pinakamagandang panahon para maipaalala po sa inyo na ang ating mga bayani ay gumamit ng mga alias. Dimasalang, Siling Labuyo, Tikbalang, Tagailog, May Pag-asa, Buwan. Isa ka din ba sa mga naasar sa questioning ni Defense Judge Estes Senator Judge Binoy kay Atty. May? At this time, ang tanong niya, ang ating mga bayani ay gumagamit din ng mga alias. Anong kahalagahan dito, palagay po ninyo? Ang alias po, anong kahalagahan? Well, first, Your Honor, I cannot comment because I'm not sure of the circumstances surrounding their use of alias. Under the anti-alias law, sir, inaalaw naman po yung paggamit ng alias provided kailangan po nakabanggit din, nakadisclose kung ano yung real name. So it's not completely prohibited provided they also provide the real Opo, the real name. So, pakisagot lang muna po yung tanong ko bago po yung explanation po ninyo. Kilala niyo po ba kung sino si Marcial Bonifacio? to be candid, Your Honor, Oh. I'm not Sino po? Si Benigno I'm sorry, Aquino Jr. Si Nino. Pero ang tanong ko, may relevance ba talaga ang comparison na ito sa issue ng confidential funds? At teka lang, dahil sa huli, pati si Ninoy Aquino at ang kanyang alias na Marcial Bonifacio ay nadamay sa argumento. Pero bakit nga ba gumamit ng alias si Ninoy? Well, pag-usapan natin, no? Kumusta mga kabayan? Welcome back. Ngayong araw sa Senate impeachment trial ni VP Sara, napunta sa usapan na maggamit ng mga aliases sa mga dokumentong may kaugnayan sa confidential funds. At dito nagtanong si Binoy kay Prosecution Counsel Atty. Tiveni Gracia tungkol sa paggamit ng aliases ng mga bayani noong panahon ng Katipunan. Ang punto ni Padilla, noong panahon daw ng Revolusyon, gumagamit din ng aliases sa mga bayani. Binanggit niya ang mga pangalan tulad ng Dimasalang, Siling Labuyo, Tikbalang at marami pang iba. At sinabi niya na mahalaga ang paggamit ng aliases sa mga confidential o dangerous operations. May punto naman doon. Historically, may mga revolusyonaryong gumamit ng mga alias para sa seguridad at pagtatago ng identity. Pero dito nagiging interesting ang argumento. Magkapareho ba ang sitwasyon? Ang pinag-uusapan kasi sa impeachment trial ay hindi simpleng pwede bang gumamit ng alias. Ang pinag-uusapan ay ang paggamit ng pangalang hindi totoong pangalan sa mga acknowledgement receipt at dokumentong konektado sa paggamit ng confidential funds. Halimbawa, lumitaw sa discussion ng mga pangalang sikat na sikat gaya ni Mary Grace Piatos at Antonio Pagong at marami pang iba. Ngayon, dito ako may tanong, kung ang isang katipunero ay gumagamit ng alias dahil kailangan niyang protektahan ng identity niya habang lumalaban sa isang kolonyal na pamahalaan, automatic bang pareho na yon sa paggamit ng alias sa isang financial document? Dito naging mas interesting ang argumento ni Senator Padilla. At sa bandang huli, binanggit niya pa ang isang pangalan na siguradong pamilyar sa ating lahat, si Marcial Bonifacio, ang alias na ginamit ni Ninoy Aquino. Pero bakit nga ba gumamit ang pangalang Marcial Bonifacio si Ninoy? Balikan natin ang nangyari noong 1983. Nasa United States noon si Ninoy Aquino at gusto niyang bumalik sa Pilipinas. Pero ang pagbabalik niya ay hindi ordinaryong biyahe. Isa siyang political opposition figure ng Marcos regime at alam niyang may malaking panganib sa kanyang pagbabalik. Si Ninoy ay bumalik sa Pilipinas matapos siyang madinaya ng passport habang minomonitor siya ng Marcos regime at alam niyang may banta sa kanyang buhay. Ang tanong ngayon, pareho ba talaga ang context ng alias ni Ninoy sa mga pangalang ginagamit sa acknowledgement receipts ng confidential funds? At interestingly, hindi random ang pangalang Marcial Bonifacio. Ang Marcial ay tumutukoy sa martial law at ang Bonifacio ay tumutukoy sa Fort Bonifacio kung saan nakulong si Ninoy. So yes, gumamit ng alias si Ninoy, pero ang mas mahalagang tanong, bakit ginamit ni Ninoy ang identity na yon sa konteksto ng kanyang pagbabalik sa Pilipinas? Hindi siya gumagamit ng alias para ilagay ang pangalan sa isang acknowledgement receipt para patunayang may taong tumanggap ng confidential funds. Magkaiba ang context at ito ang point na hindi dapat natin baliwalain. Hindi natin sinasabing illegal ang paggamit ng alias. Hindi rin natin sinasabing kapag may alias, may mali agad. Ang sinasabi natin, context matters. Hindi naman sinabi ni Atty. May Binagracia na bawal lahat ng aliases. Ang sagot niya, in essence, may mga pagkakataong pinapayagan ng paggamit ng alias pero kailangang ma-disclose ang tunay na pangalan ayon sa applicable law. At may legal basis din ang distinction na yan sa ilalim ng Commonwealth Act No. 142 as amended by Republic Act No. 6085. May restriction sa paggamit ng aliases habang may mga specific exceptions at requirements tungkol sa authorization at registration. So relevant ba ang mga alias ng ating mga bayani? Para sa akin, may historical relevance ang examples, pero ang mga importanteng tanong sa impeachment proceeding ay ano ang legal at factual significance ng aliases sa mga dokumentong ginagamit para i-account ang confidential funds. Hindi sapat na sabihin na gumamit din ng alias ang mga bayani dahil kailangan pa rin sagutin sino ang gumagamit ng alias, bakit ginamit, ano ang dokumentong pinirmahan, sino ang tunay na recipient, at na-disclose ba ang tunay na identity kung kinakailangan.
Huwag nating paghaluin ng dalawang sitwasyon. Imagine natin kung ikaw ay isang intelligence operative at kailangan mong itago ang identity mo dahil buhay mo ang nakataya. Obvious kung bakit kailangan mo ng alias. Pero kung ang pangalan ay lumilitaw sa isang dokumentong ginagamit bilang proof of receipt ng public funds, ibang legal at factual question na iyon. Hindi ibig sabihin na dahil parehong gumagamit ng alias, pareho na rin ng circumstances. Ito ang takeaway ko dyan. Hindi ko sinasabing mali ang paggamit ng historical examples at hindi rin ibig sabihin na illegal agad ang paggamit ng isang alias. So ang sinasabi ko, context matters talaga. Kung gusto nating maintindihan ang issue ng confidential funds, huwag nating paghaluin ang dalawang magkaibang sitwasyon nang hindi muna sinusuri ang facts at legal requirements ng bawat isa. Ngayon, gusto kong marinig ang opinion ninyo. Sa tingin ninyo, relevant ba ang comparison ni Senator Robin Padilla sa paggamit ng aliases ng ating mga bayani? At lalo na, relevant ba ang nabanggit kay Ninoy at sa kanyang alias na Marshal Bonifacio sa issue na pinag-uusapan ngayon? O magkaiba talaga ang context ng dalawang sitwasyon? I-comment nyo down below. Pero please, usapang argumento lang, hindi personalan. Dahil mas magandang pag-usapan natin ang issue kaysa mag-away-away tayo mga Pilipino. Maraming salamat kabayan. Hanggang sa muli.